May mga pagkakataon na iniisip mong hindi ka na karapat-dapat mahalin ng Diyos sa bawat pagkakamali, sa bawat pagsuway, sa bawat araw na nararamdaman mong nauulit-ulit lang ang iyong kahinaan. May bulong sa iyong puso na nagsasabing, wala na sigurong pag-asa para sa akin. Nakikita mo ang bigat ng iyong kasalanan, naririnig mo ang paninisi ng ibang tao, at minsan naniniwala ka ring baka iniwan ka na ng Diyos. Ngunit narito ang katotohanan na hindi mo inaasahan. Sa mismong oras na iniisip mong hindi ka mahal, doon mas malinaw ipinapakita ng Diyos ang kanyang walang kondisyong pag-ibig. Isipin mo ito, ang mga tao ay madaling magsawa, madaling bumitaw kapag paulit-ulit kang nagkakamali. Ngunit ang Diyos hindi sumusuko. Kapag nadapa ka, naroon siya para buhatin ka. Kapag nagsara ang lahat ng pinto, siya ang bumubuksan ng daan. At kapag ang sarili mong puso ang humuhusga sa iyo, ang tinig niya ang bumabasag sa dilim at nagsasabing, ikaw ay akin, mahal kita at hindi kita iiwan. Hindi ba't nakakayanig iyon? Nasa lahat ng galit, hiya at pagdududa na pumupuno sa iyong isip, may Diyos na mas malakas kaysa sa lahat ng iyon at ang kanyang desisyon ay patuloy kang mahalin. Hindi ba totoo na minsan mas naniniwala ka sa panlilinlang ng iyong pagkabigo kaysa sa salita ng Diyos? Sinabi niya na walang makapaghihiwalay sa iyo sa kanyang pag-ibig, ngunit pinaniniwalaan mo pa rin na baka ikaw ang naging dahilan para bumitaw siya. Subalit tingnan mo ang krus. Doon pinagtibay ng Diyos na kahit gaano kalalim ang sugat ng iyong kasalanan, mas malalim ang kanyang habag. Doon niya ipinakita na mas pinili ka niya kaysa sa sarili niyang buhay. At kung sa gitna ng kanyang paghihirap ay inisip niya pa rin ang iyong pangalan, paano ka pa makakapagduda na ngayon? Sa kabila ng iyong pagkakamali ay tatalikuran ka niya. Narito ang nakakagulat na katotohanan. Ang iyong mga pagkukulang ay hindi hadlang para sa Diyos. Sila ang dahilan kung bakit mas lalo siyang lumalapit sa iyo. Sa halip na itaboy ka, hinahabol ka niya. Sa halip na talikuran ka, siya ang kusang naglalapit upang yakapin ang iyong sugatang kaluluwa. Kung sa tao ay sapat na ang isang pagkakamali para maputol ang relasyon, sa Diyos ay walang hangganan ang biyaya. Kaya't kung nararamdaman mong lubog ka sa kahihiyan, tandaan mo, hindi iyon katapusan ng kwento. Ang katotohanan ay ito, ikaw ay minamahal ng walang hanggan, kahit na paulit-ulit kang nadadapa. At dito pumapasok ang bigat ng revelasyon. Ang iyong pagkakamali ay hindi ang huling kabanata. Ang huling salita ay pag-ibig at ang nagsasalita nito ay ang Diyos na hindi kailanman nagsisinungaling. Kaya't sa susunod na isipin mong wala ka ng halaga, alalahanin mong mismong sa iyong pagkabasag, pinipili ka pa rin ng Diyos. At doon, sa pinakamadilim mong sandali, nasisilayan mo ang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Isang pangungusap na maikli, ngunit naglalaman ng dagat ng pag-asa at katiyakan. Ang mga salitang ito mula sa awit 23 ay hindi lamang mga letra sa lumang pergamino. Ito ay isang pangako na umalingaw-ngaw mula pa sa panahon ni David hanggang sa bawat hininga mo ngayon. Nang sambitin ng hari ng Israel ang mga salitang ito, hindi siya nakaupo sa isang trono ng ginto na puno ng kayamanan. Siya ay dumaan sa mga kuweba, tinugis ng mga kaaway, tinanggihan ng mga minamahal. Sa kabila ng lahat inihayag niya, hindi ako mangangailangan, sapagkat alam niyang ang Diyos ay pastol na gumagabay, nagpoprotekta at naglalaan ng lahat ng kinakailangan ng kanyang mga tupa. Sa kontekstong iyon, malinaw na ang pangako ay hindi nakatali sa kaginhawaan ng mundo. Ito ay ipinanganak sa gitna ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ang mga pastol sa sinaunang Israel ay hindi lamang tagapagpakain. Sila ang buhay ng kanilang kawan. Walang tupa ang makakaligtas sa disyerto kung wala ang kanilang pastol. At ganoon ang ipinapakita ng talatang ito. Ikaw man, sa mundong puno ng kaguluhan, ay tila isang tupa na walang direksyon. Ngunit ang salita ng Diyos ay kumakapit sa iyo. May pastol kang hindi natutulog, hindi nagkukulang, at hindi ka pababayaan.
Kapag isinali natin ang pangakong ito sa payak na salita, malinaw ang mensahe, hindi ka pababayaan ng Diyos sa oras ng iyong pangangailangan. Maaari kang mawalan ng trabaho, maaari kang mawalan ng kakilala na susuporta, maaari kang mawalan ng lakas dahil sa sakit, ngunit hindi ka mawawalan ng Diyos. At kung Siya ang may hawak ng lahat, paano ka pa mananatiling alipin ng takot? Ang kanyang pangako ay hindi nakabatay sa dami ng laman ng iyong bulsa, kundi sa katapatan ng kanyang puso. Isipin mo ang mga Israelita na naglakad sa ilang sa loob ng 40 taon. Walang lupang masasaka, walang tindahang mapagbibilhan, walang komportabling tirahan. Ngunit araw-araw silang pinakain ng mana mula sa langit. Araw-araw silang binibigyan ng tubig mula sa batong pinahampas ni Moises. Araw-araw nilang nasaksihan na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Kung paano niya tinupad ang pangako noon, gayon din siya ngayon sa iyo. Hindi ba't sa iyong buhay may mga sandaling akala mo'y katapusan na, ngunit biglang dumating ang sagot mula sa di inaasahang lugar? Iyan ang Diyos na tinutupad ang kanyang pangako. Kapag tiningnan mo ang paligid ngayon, mga balita ng digmaan, takot sa hinaharap, kawalan ng katarungan sa lipunan, madaling isipin na walang katiyakan ang bukas. Ngunit narito ang paalala ng awit 23, kahit sa madilim na lambak, kasama mo ang pastol. Hindi niya inalis ang lambak, ngunit tiniyak niya ang kanyang presensya sa gitna nito. Ganoon din sa iyong buhay, hindi niya ipinangakong aalisin ng lahat ng sakit, ngunit tiniyak niya na hindi ka nag-iisa habang dinaraanan mo ito at marahil iniisip mo paano ito magiging totoo sa aking sitwasyon. Ang sagot ay nasa mismong puso ng pangako. Ang Diyos ay hindi nangungusap ng hungkag na salita. Ang kanyang mga pangako ay buhay, humihinga at nakaukit sa kanyang mismong katangian. Ang sabi ni David, hindi ako mangangailangan. Hindi niya sinabi, minsan hindi ako mangangailangan. Hindi niya sinabi, kung palad ko ay mabuti. Ang sinabi niya ay tiyak at ganap, sapagkat ang Panginoon ay pastol, at hindi siya nagkukulang. Ngayon sa panahon ng kawalan ng trabaho, pagtaas ng presyo, pangamba sa kinabukasan, ang pangakong ito ang haligi na maaari mong sandalan. Kapag pinanghahawakan mo ito, natututo kang makita na ang tunay na kayamanan ay hindi nakadepende sa ekonomiya, kundi sa pagkakaroon ng Diyos na hindi nagkukulang. Kaya kapag bumagsak ang lahat ng tiwala ng tao, maaari ka pa ring magsabing, hindi ako mangangailangan, sapagkat nasa iyo ang Diyos na may-ari ng lahat, at dito nagsisimula ang mas malalim na hiwaga. Kapag inilapat natin ang pangakong ito sa ating panahon, natutuklasan natin na ang hindi mangangailangan ay higit pa sa pagkain at inumin. Ito'y kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, liwanag sa dilim ng takot, at katiyakan na ang iyong buhay ay nasa kamay ng pastol na hindi kailanman natitinag. Ngunit ang tanong na dapat mong sagutin ay ito: handa ka bang maniwala na ang pangakong ito ay totoo rin para sa iyo ngayon? Dahil kung oo, may susunod pang bahagi ng revelasyon na hindi mo inaasahan, at doon mo masisilayan ang tunay na lalim ng pagmamahal ng Diyos. Kapag tiningnan mo ang kalagayan ng mundo ngayon, makikita mo ang parehong tanong na bumabagabag sa puso ng marami. Paano ako mabubuhay bukas kung ngayong araw pa lang ay kulang na? Nakikita mo ang mga balitang puno ng digmaan, krimen, kahirapan at kaguluhan. Naririnig mo ang mga kapitbahay na nawalan ng trabaho, mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain para sa kanilang mga anak, mga pamilya na gumuho dahil sa sakit na hindi nila kayang gamutin. At sa gitna ng lahat ng ito, marahil naramdaman mo na rin ang parehong takot. Paano kung wala na akong makain? Paano kung mawalan ako ng lakas? Paano kung magkulang ang lahat? Ngunit dito pumapasok ang lakas ng pangako ng Diyos. Isang pangakong hindi nakatali sa kondisyon ng mundo, kundi sa kanyang walang hanggan at tapat na pag-ibig. Kung paanong ang mga Israelita ay naglakad sa ilang ng walang katiyakang matutuluyan o makakain, ganun din ang nararanasan ng mga tao ngayon. Noon may disyerto, ngayon may krisis. Noon may kakulangan ng tubig at pagkain, ngayon may kawalan ng trabaho at pangamba sa hinaharap.
Ngunit tandaan mo, hindi sila pinabayaan ng Diyos. At kung hindi sila iniwan noon, bakit Kanya iiwan ngayon? Ang Kanyang pangako ay nakatindig sa ibabaw ng lahat ng panahon, mula sa mga sinaunang lambak ng Israel hanggang sa abalang lungsod na tinitirhan mo ngayon. Isipin mo ang isang ina na walang makain ng mga anak at nagdarasal ng tahimik sa gabi, umiiyak na walang ibang makapansin. Doon, ang Diyos ay naroroon, nagbibigay ng lakas, kumikilos sa mga paraan na hindi nakikita ng mata. Isipin mo ang isang manggagawa na nawala ng hanap buhay at hindi alam kung paano babayaran ang mga bayarin. Doon, ang Diyos ay nagbubukas ng pintuan ng mga bagong pagkakataon na hindi inaasahan. Isipin mo ang isang taong nakahiga sa ospital, walang pag-asa ayon sa doktor. Doon, ang Diyos ay bumubulong ng kapayapaan at gumagawa ng himala na lagpas sa siyensya. Sa bawat larawang ito, mararamdaman mong ang awit 23 ay hindi lamang kasaysayan. Ito'y buhay na umaabot sa iyo ngayon. Ngunit bakit madalas hindi natin ito nakikita? Dahil mas malakas ang tinig ng takot kaysa sa tinig ng pangako. Madalas mong marinig ang balita na nagdudulot ng pangamba. Ngunit bihira mong alalahanin ang salita na nagdadala ng katiyakan. Kapag iniisip mo ang bukas, madalas ay ini-imagine mo ang pinakamalala. Imbes na yakapin ang pangako ng Diyos na nagsasabing, hindi ka mangangailangan. Ang tanong ngayon ay, sino ang paniniwalaan mo? Ang tinig ng mundo na puno ng takot o ang tinig ng Diyos na puno ng katotohanan? Ang pangakong ito ay hindi lamang tungkol sa material na bagay. Ipinangako ng Diyos ang probisyon, ngunit higit pa doon, ipinangako niya ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Maaari kang magkaroon ng bahay ngunit walang kapayapaan, pera ngunit walang kasiguruhan, trabaho ngunit walang kagalakan. Kaya't nang sabihin ni David, hindi ako mangangailangan, ang tinutukoy niya ay hindi lamang tinapay at tubig. Ang tinutukoy niya ay isang buhay na buo sa presensya ng Diyos, kahit pa ang lahat ng nasa paligid ay gumuho. Ngayon, sa bawat paglabas mo ng bahay, dala mo ang takot, baka hindi ka makabalik ng ligtas dahil sa karahasan sa kalsada. Sa bawat pagbukas mo ng telepono, nakikita mo ang mga balitang puno ng digmaan at pagkawasak. Sa bawat pagtulog mo, iniisip mo kung bukas ba ay may makakain pa kayo. At sa bawat pagkakataong iyon, nagbubulong ang Diyos, ako ang iyong pastol, hindi ka mangangailangan. Hindi ba't ito ang pangakong pinakakailangan mo ngayon? Hindi lang para sa pisikal na pangangailangan, kundi para sa iyong puso na puno ng pangamba. Kaya't kapag nakikita mo ang mundo na parang lumulubog sa dilim, alalahanin mo na may liwanag na hindi kailanman mawawala. At ang liwanag na iyon ay ang salita ng Diyos na hindi nagbabago. Ang parehong Diyos na nagligtas sa mga Israelita, ang parehong Diyos na nagbigay kay Elias ng tinapay sa gitna ng tagtuyot, ang parehong Diyos na nagpatigil ng bagyo sa harap ng mga disipulo, siya rin ang Diyos na nangako na hindi ka mangangailangan. At kung iyon ay totoo noon, mas lalo itong totoo ngayon. Ngunit ang tanong ay ito, handa ka bang maniwala na ang pangakong ito ay para rin sa iyo? Sapagkat kung maniniwala ka, magsisimula kang makita na kahit sa gitna ng kaguluhan, may kapayapaan, kahit sa gitna ng kakulangan, may provision, at kahit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may bagong simula. At dito nagsisimula ang mas matinding revelasyon. Kapag inilapat natin ang pangakong ito sa bawat araw, natutuklasan natin na hindi lamang ito salitang pampalubag loob, kundi ito'y mismong kaligtasan ng ating kaluluwa. At may mga kwento, buhay at patunay na nagpapatibay na ang Diyos ay tunay na tumutupad sa kanyang pangako. May isang babae na buong buhay ay pinasa ng bigat ng kahirapan. Araw-araw siyang gumigising bago sumikat ang araw. Nagtitinda sa gilid ng kalsada para lamang may maipakain sa kanyang mga anak. Ngunit dumating ang panahon na kahit anong pagsisikap niya, tila wala pa ring sapat. Ang kanyang mga kamay ay sugatan na, ang kanyang katawan ay pagod na, at ang kanyang puso ay halos sumuko. Sa mga gabing walang laman ng kaldero, umiiyak siya ng tahimik at bulong lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Panginoon,
Huwag mo akong pabayaan. At sa mga gabing iyon, may dumarating na biyaya. Isang kapitbahay na biglang mag-aabot ng pagkain. Isang kaibigang hindi niya inaasahan na magbibigay ng tulong. Sa bawat pagkakataon, naroon ang pastol na tumutupad sa kanyang pangako. Hindi siya mangangailangan. Ang kanyang buhay ay naging patotoo na ang Diyos ay hindi nagkukulang. At sa bawat luha ay may kasabay na biyayang dumadaloy. Mayroon namang isang lalaki na nagkasakit ng malubha. Ayon sa mga doktor, kakaunti na lamang ang kanyang oras. Ang pamilya niya ay halos mawalan ng pag-asa at siya mismo ay nakaramdam ng matinding pangamba. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, may dumating na kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sinong tao. Araw-araw, pinapaalalahanan siya ng mga talatang paulit-ulit niyang binigkas mula sa Biblia. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. At sa kabila ng sakit, natutunan niyang magtiwala. Hindi man dumating agad ang pisikal na kagalingan, natanggap niya ang himala ng kapayapaan at lakas na lumampas sa lahat ng pangunawa. At hindi naglaon, nagsimulang bumuti ang kanyang kalagayan laban sa lahat ng inaasahan. Siya ngayon ay buhay na patunay na ang pangako ng Diyos ay higit pa sa mga limitasyon ng medisina at agham. May isang binatang iniwan ng kanyang mga magulang. Lumaki siyang mag-isa at inakala niya na walang sino man ang magmamahal sa kanya. Lumaki siyang puno ng galit at kawalan ng tiwala hanggang sa makilala niya ang Diyos na pastol. Nang una niyang marinig ang mga salita ng awit 22, tila wala itong halaga sa kanya. Ngunit habang tumatagal, nadama niya ang presensya ng Diyos na unti-unting naghilom sa kanyang sugatang puso. Sa bawat panalangin, natutunan niyang hindi siya nag-iisa. Ngayon, siya ay nagtuturo ng salita sa mga kabataang nawalan din ng pag-asa at ang kanyang buhay ay naging patotoo na walang sugat na hindi kayang pagalingin ng pagmamahal ng Diyos. Kung babalikan natin ang Biblia, makikita natin na ang parehong pangako ay paulit-ulit na tinupad sa mga taong buong tapang na nagtiwala sa Diyos. Si Elias, sa panahon ng matinding tagtuyot, ay pinakain ng mga uwak at ng isang balong hindi nauubusan. Si Ruth, na iniwan ng lahat, ay dinala sa bukid ni Boaz at naging bahagi ng lahi ng Mesyas. Si Daniel, na itinapon sa lungga ng mga leon, ay hindi napinsala dahil ang Diyos ang kanyang pastol na nagprotekta. Lahat ng kwentong ito ay hindi lamang alaala ng nakaraan, sila'y salamin ng parehong katotohanang nararanasan mo ngayon. Ang Diyos noon ay siya ring Diyos ngayon at siya ring Diyos bukas. May mga patotoo ring mas simple ngunit makapangyarihan. Isang ina ang nagdasal para sa tuition ng kanyang anak. Kinabukasan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kaibigan na matagal nang hindi nagpaparamdam na biglang nag-alok ng tulong pinansyal. Isang pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog, ngunit sa loob ng isang linggo, may taong hindi nila kilala ang nagbigay sa kanila ng bagong bahay. Isang lalaki ang matagal nang walang trabaho, ngunit pagkatapos ng ilang buwang panalangin, tinanggap siya sa isang posisyon na higit pa sa kanyang inaasahan. Lahat ng ito ay nagpapatunay. Kapag sinabi ng Diyos na hindi ka mangangailangan, hindi iyon hungkag na salita. Ito'y buhay na pangako na humahawak sa iyo sa gitna ng kawalan. Hindi ba't nakapagtataka na sa lahat ng patotoo, iisang tema ang paulit-ulit? Ang tao ay umaabot sa dulo ng kanyang lakas, ngunit ang Diyos ay pumapasok upang ipakita na siya ang tunay na pinagmumulan ng lahat. Sa oras na inaakala mong wala ng pag-asa, doon niya ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ang mundo ay nagsasabing tapos ka na, doon naman nagsisimula ang bagong kabanata na isinulat ng Diyos para sa iyo. Ito ang rason kung bakit ang awit 23 ay nananatiling buhay, hindi dahil ito'y tula lamang, kundi dahil ito'y tinutupad sa libu-libong buhay araw-araw. Ngayon, kapag naririnig mo ang mga kwento ng mga taong naranasan ang pangako ng Diyos, hindi mo ba nakikitang maaari ring mangyari ito sa iyo? Kung siya ay tapat sa kanila, hindi ba't siya rin ay tapat sa iyo? Ang kanilang patotoo ay hindi lamang para sa kanila. Ito ay imbitasyon para sa iyo na maniwala.
Kaya't sa sandaling iniisip mong wala ka ng sagot, alalahanin mo. May Diyos na handang kumilos sa iyong buhay, gaya ng ginawa niya sa buhay ng marami. At ang lahat ng ito ay nagsisilbing paalala na ang mga pangakong ito ay hindi lamang kwento ng kahapon, kundi mga patunay na patuloy na umuukit ng himala sa ngayon at magpapatuloy hanggang sa huli. Kapag sinabi ni David na ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan, hindi lamang ito simpleng pahayag ng personal na karanasan. Ito ay bahagi ng mas malawak na larawan ng plano ng Diyos na paulit-ulit nang ipinahayag sa buong kasaysayan ng Biblia. Ang pangakong iyon ay hindi nakahiwalay. Ito'y tinahi sa mismong tela ng mga propesiya na bumabalot mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. At kung titingnan mo ng malapitan, makikita mo na ang pangakong ito ay hindi lamang para kay David o sa Israel noon, kundi para rin sa mga anak ng Diyos ngayon at sa mga henerasyong darating. Isipin mo ang mga propeta gaya ni Isaias na nagsabi, "Ang mga batang leon ay nagugutom at nangangailangan, ngunit ang mga humahanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay." Hindi ba't ito'y eksaktong salin ng awit 23 sa mas malawak na anyo? Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa isang tao, kundi sa buong bayan na nagtitiwala sa Kanya. At kung si Isaias ay nangusap sa isang bansa na nasa gitna ng pagkawasak at sinabi niyang may probisyon at pag-asa pa rin, paano pa kaya sa iyo na nasa gitna ng sariling laban ngayon? Ang parehong salita ay umaabot at bumabalot sa iyo. Maging si Jeremias na nagsalita sa gitna ng pagkakatapon ng Israel ay naghatid din ng mensahe ng katiyakan. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa ikabubuti upang bigyan kayo ng kinabukasan na puno ng pag-asa. Ang mga salitang ito ay kaagapay ng awit 23, sapagkat ang pastol na hindi nagkukulang ay siya ring Diyos na may plano para sa bawat hakbang ng iyong buhay. Kahit sa oras ng pagkawasak, ang Diyos ay may nakahandang daan patungo sa muling pagtayo. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng Israel, paulit-ulit nilang naranasan ang siklo ng pag-ibig ng Diyos, pagkakasala, pagkabagsak, pagkakahatol at muling pagtubos. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi kailanman nawala ang pangako na hindi sila iiwan ng kanilang pastol. Nang bumalik sila mula sa pagkakatapon sa Babylonia, dala-dala nila ang mga salitang kumakapit sa pangako ng Diyos. Hindi iyon isang bagong salita, iyon ay pagpapatibay ng luma ng pangako na hindi kailanman kumukupas. At kung noon, sa gitna ng abo ng Jerusalem, nagningning muli ang pag-asa, hindi ba't mas lalo itong totoo sa iyo ngayon sa gitna ng mga abo ng sariling kabiguan? Ngunit higit pa rito ang awit 23 ay nakatali sa pinakamalaking pangako ng lahat, ang pagdating ng Mesiyas. Nang si Jesus ay nagsalita sa Juan 10 at sinabi, "Ako ang mabuting pastol." Ang mabuting pastol ay naglalaan ng kanyang buhay para sa mga tupan. Ipinakita niyang siya ang katuparan ng lahat ng ipinangako noon pa man. Kung si David ay nakakita ng Diyos bilang pastol na gumagabay sa kanya sa bawat hakbang, si Jesus naman ay naghayag na siya ang mismong katawan ng pangakong iyon. At kung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo, paano mo pa pagdududahan na hindi kanya bibigyan ng lahat ng kailangan mo? Kapag tiningnan mo ang mga pangyayaring nagaganap sa mundo ngayon, mga digmaan, sakuna, kagutuman, makikita mong ang mga ito ay matagal nang nabanggit sa mga propesya. Sa Mateo 24, sinabi mismo ni Jesus na darating ang mga lindol, tagutom at talingaw-ngaw ng digmaan. Ngunit sa parehong kabanata, tiniyak niya na ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Ano ang ibig sabihin nito? Nasa gitna ng propetikong larawan ng kaguluhan, ang pangako ng awit 23 ay nananatiling matibay. Hindi ka mangangailangan sapagkat kasama mo ang pastol hanggang sa wakas. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagdadala rin ng mas malalim na liwanag. Sa gitna ng mga pangitain ng wakas ng panahon,
Nakita ni Juan ang isang larawan ng mga tupa na pinapastol ng kordero. Doon sinabi, sila'y hindi na muling magugutom ni mauuhaw at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi ba't ito ang awit 23 na tinupad sa sukdulang antas? Mula sa lambak ng anino ng kamatayan hanggang sa walang hanggan, ang pangakong ito'y buo. Ikaw ay hindi mangangailangan, hindi sa lupa lamang kundi maging sa kalangitan. Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo ngayon? Na ang iyong personal na pangangailangan, ang iyong takot, ang iyong kawalan, ay nakapaloob sa mas malaking larawan ng plano ng Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa iyong hapagkainan, kundi tungkol sa kaharian na itinatayo ng Diyos sa ibabaw ng lahat ng bansa. At kung tapat siya sa malalaking propesiya ng kasaysayan, tulad ng pagbabalik ng Israel at ang pagdating ng Mesiyas, hindi ba't lalo siyang magiging tapat sa maliliit na detalye ng iyong buhay? Narito ang matinding katotohanan. Ang pangako ng Diyos na hindi ka mangangailangan ay hindi lamang pang-personal na kaginhawaan. Ito ay tanda na ikaw ay bahagi ng mas malawak na plano, na ikaw ay iniingatan sa gitna ng mga pangyayari na matagal nang inihula. Kaya't habang ang mundo ay nanginginig sa takot, maaari kang tumayo sa katiyakan na ang pastol na nangako ay siya ring Diyos na may hawak ng buong kasaysayan. At kung siya ay tapat noon, siya ay tapat ngayon at siya ay tapat magpakailanman. Marahil sa puntong ito ay pumapasok na ang pinakamasakit na tanong sa iyong isipan. Kung totoo ngang ang Panginoon ay aking pastol at hindi ako mangangailangan, bakit may mga pagkakataon na tila ako ay kulang? Kung totoo ngang siya ang tagapagtustos, bakit may mga gabi pa rin na walang laman ang hapag? Kung totoo ngang siya ang nagpapagaling, bakit may mga sugat sa aking katawan at kaluluwa na hindi agad naghihilom? Kung totoo ngang siya ang nagbibigay ng kapayapaan, bakit may mga gabing hindi ako makatulog dahil sa bigat ng aking mga alalahanin? Ang namatnog yung sinabi ito ay hindi mo lamang iniisip mag-isa. Ito rin ay tinanong ng mga taong matagal nang nauna sa iyo. Kahit ang mga propeta, kahit ang mga banal, kahit ang mga lingkod ng Diyos ay dumaan sa parehong katanungan, nasaan ang katuparan ng pangako? Tingnan mo si Habakuk na umiyak sa Diyos dahil nakikita niyang lumalaganap ang kasamaan at tila walang ginagawa ang may kapal. Tingnan mo si Jeremias na tinaguri ang propetang umiiyak dahil nadama niya ang bigat ng pagkawasak ng kanyang bayan at inisip niyang tila tinalikuran sila ng Diyos. Tingnan mo si Job na nawalan ng lahat, ari-arian, pamilya at kalusugan at sumigaw sa gitna ng kanyang sakit. Bakit, Panginoon? Hindi ba't sila mismo ang patunay na ang pagkakaroon ng tanong at pag-aalinlangan ay hindi tanda ng kawalan ng pananampalataya, kundi tanda na ikaw ay lumalapit sa Diyos ng may katapatan? Ang iyong mga duda ay hindi nakakasira sa relasyon, kundi ito'y nagiging daan para sa mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Ngunit narito ang sagot ng kasulatan: may pagkakaiba ang oras ng tao at oras ng Diyos. Ang sabi sa Habakuk 2:3, bagaman ito'y magtagal, hintayin mo, sapagkat ito'y tiyak na darating, hindi ito magpapaliban. Hindi ba't ito ang larawan ng ating karanasan? Tila napakabagal ng katuparan ng pangako, ngunit sa mata ng Diyos, eksakto ang oras. Ang isang araw sa Kanya ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Kaya't kung iniisip mong huli na ang Diyos, tandaan mong hindi siya kailanman nahuhuli. Siya'y dumarating sa mismong sandali na Kanyang itinakda, hindi batay sa iyong kalendaryo, kundi batay sa Kanyang walang hangganang plano. Isipin mo si Abraham, na ipinangakuan ng anak, ngunit naghintay ng 25 taon bago dumating si Isaac. Sa bawat taon ng paghihintay, marahil inisip niya, totoo pa ba ang pangako? Ngunit sa oras na tila imposible na, dun pumasok ang Diyos. Isipin mo si Jose, na ipinangakuan ng mga pangitain na siya'y magiging dakila. Ngunit nakulong muna sa balon, ipinagbili bilang alipin at ikinulong sa piitan bago dumating ang katuparan.
At nangyari ito sa mismong oras na itinakda ng Diyos, hindi nang mas maaga, hindi rin nang mas huli. Isipin mo ang bayan ng Israel na 40 taon naglakad sa ilang bago marating ang lupang pangako. Ang tanong, pinabayaan ba sila ng Diyos sa loob ng mga tao ng kanilang paglalakbay? Hindi. Pinakain sila ng mana, binigyan ng tubig mula sa bato at pinrotektahan laban sa mga kaaway. Kaya't kung ngayon ay naglalakad ka pa rin sa iyong sariling ilang, hindi ba't ito'y tanda na hindi ka patapos sa plano ng Diyos? Ngunit paano kung hindi pa rin dumating ang sagot na inaasahan mo? Narito ang matinding katotohanan. Hindi lahat ng hinahangad mo ay pangako ng Diyos. May mga bagay na gusto natin, ngunit hindi iyon ang inihanda niya para sa atin. Ang pangako ay laging tiyak, ngunit ang ating mga nais ay hindi laging kaayon ng kanyang plano. Kaya't kapag tila hindi natutupad ang iyong panalangin, baka kailangan mong itanong, ito ba ay pangako ng Diyos o ito ba ay kagustuhan ko lamang? Sapagkat ang bawat salita na lumabas sa bibig ng Diyos ay tiyak na tutuparin niya, ngunit hindi niya kailanman ipinangako na lahat ng ating hinahangad ay ibibigay niya. Kaya't huwag mong hayaang lamunin ka ng duda. Oo, may mga oras na mahirap maghintay. Oo, may mga gabi na mapupuno ng tanong ang iyong isip. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, ang tinig ng Diyos ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Ako ay tapat. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. At kung tapat siya kahapon, tapat din siya ngayon at bukas. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat pagkilos ng Diyos. Ang kailangan mo lamang ay kumapit sa kanyang pangako. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay hindi ang makita agad ang katuparan, kundi ang maniwala kahit na wala ka pang nakikitang ebidensya. Kaya kapag ikaw ay nagtatanong, kapag iniisip mong bakit tila wala pa, alalahanin mo, hindi ito tanda na nakalimutan ka ng Diyos. Ito'y paalala na may tamang oras para sa lahat ng bagay. At sa oras na iyon, makikita mong lahat ng pagluha, lahat ng paghihintay, lahat ng pag-aalinlangan ay naging daan upang higit mong maunawaan na ang pastol na iyong sinusundan ay hindi kailanman nagkukulang. Ang tanong ngayon ay ito, kaya mo bang magtiwala na kahit hindi mo nakikita ang buong larawan, sapat na ang katotohanang siya ang iyong pastol? Dahil kung oo, matutuklasan mong ang mga duda ay hindi pader na naghihiwalay sa iyo at sa Diyos, kundi tulay na magdadala sa iyo sa mas malalim na pananampalataya. Kung tunay ngang sinabi ni David na ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan, paano mo ito maisasabuhay ngayon sa gitna ng iyong mga problema at pangamba? Ang pangakong ito ay hindi lamang para basahin at ipako sa dingding. Ito ay paanyaya upang baguhin ang paraan ng iyong pamumuhay araw-araw. Hindi sapat na alam mo ang mga salita. Kailangan mong maranasan ang kapangyarihan ng mga ito sa iyong sariling buhay. At dito nagsisimula ang praktikal na hakbang tungo sa pagtanggap ng pangako. Una, gawin mong bahagi ng iyong araw ang pagbibigkas ng pangako. Kapag gumising ka sa umaga, bago ka malunod sa ingay ng mundo, ulitin mo ang mga salitang ito. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ulitin mo ito ng may paniniwala, hindi bilang paulit-ulit na dasal na walang laman, kundi bilang deklarasyon ng iyong tiwala. Habang inuulit mo, ipinaalala mo sa iyong kaluluwa na ang iyong pastol ay mas makapangyarihan kaysa sa takot at kakulangan na kinakaharap mo. At sa bawat araw na ginagawa mo ito, parang pinapalitan ng liwanag ang dilim sa iyong puso. Ikalawa, dalhin mo ang pangakong ito sa panalangin. Huwag lamang basta humiling. Gawin mong tiyak ang iyong paglapit sa Diyos. Kapag wala kang makain, ilapit mo ang pangangailangang iyon at banggitin ang salita. Panginoon, ikaw ang aking pastol, hindi mo ako pababayaan. Kapag may takot na bumabalot sa iyong pamilya, banggitin ito, Panginoon, kung pinrotektahan mo ang iyong kawan, protektahan mo rin kami. Kapag ikaw ay nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, sabihin mo, hindi ako mangangailangan sapagkat ikaw ang aking pastol. Sa ganitong paraan, hindi ka lamang humihiling, ikaw ay humahawak sa pangako. Ikatlo, palitan mo ang iyong mga kaisipan.
Maraming gabi na ang iyong isip ay puno ng pangamba. Paano ang bukas? Paano ang mga bayarin? Paano ang pamilya? Ngunit dito ka tinatawag ng Diyos na baguhin ang iyong isip. Sa tuwing papasok ang negatibong kaisipan, sagutin mo ito ng salita. Kapag sinasabi ng isip mo, wala ka nang magagawa, ang sagot mo, Panginoon ay aking pastol. Kapag bulong ng takot, magugutom ka, sagutin mo, hindi ako mangangailangan. Ang paulit-ulit na pagsagot ng salita sa iyong isip ay parang kalasag na pumipigil sa apoy ng kaaway. Ika-4, magpasalamat ka bago pa dumating ang sagot. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay ng ebidensya bago magpuri. Ito ay nagpapasalamat kahit wala pa ang resulta. Kaya't sa gitna ng kawalan, purihin mo ang Diyos. Sa gitna ng kakulangan, sabihin mong, "Salamat Panginoon, dahil alam kong ikaw ay tapat." Sa bawat pagsasabi ng salamat, tumitibay ang iyong pananalig at nagiging bukas ang iyong puso upang tanggapin ang himala. At hindi lamang ito para sa iyo, isabuhay mo rin ang pangako sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Kung alam mong ang Panginoon ay iyong pastol at hindi ka kukulangin, bakit ka matatakot na magbahagi? Isang pagkain na iyong ibinibigay sa nagugutom ay hindi lang simpleng tulong. Ito ay pagsasabuhay ng pangako na ang Diyos ay naglalaan. Kapag tinutulungan mo ang iba, nagiging instrumento ka ng pastol upang iparanas din sa iba ang kanyang kabutihan. At habang ginagawa mo ito, lalo mong nararanasan na hindi ka nagkukulang. Isipin mo kung paano ito maaaring magbago ng iyong araw. Isang ina na nagdarasal ng pangako bago pumasok sa trabaho, isang manggagawa na binibigkas ito habang naglalakad pa uwi, isang kabataan na inuukit ito sa kanyang puso bago siya matulog. Sa bawat pagkakataon, ang salita ay nagiging bahagi ng kanilang buhay at ang pangako ay hindi na lamang teksto kundi lakas na bumabalot sa kanila. At ngayon, ang tanong ay para sa iyo. Handa ka bang subukan ito? Handa ka bang umupo sa isang tabi, isara ang iyong mga mata at sabihin, "Panginoon, ikaw ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan." Sapagkat kung gagawin mo ito, hindi lamang babaguhin ng Diyos ang iyong pananaw, babaguhin niya rin ang iyong karanasan. At habang isinasabuhay mo ito araw-araw, matutuklasan mo na ang pangakong minsang tila malayo ay nagiging buhay na katotohanan sa iyong harapan. Kaya't huwag mong hayaang manatili lamang ito sa iyong isipan. Kumilos ka. Magsimula na ngayon, ipahayag mo, ipanalangin mo, ipamuhay mo. At sa bawat hakbang, matutuklasan mong ang Panginoon na iyong pastol ay hindi kailanman nagkukulang. Ngunit ang mas matindi pa rito, habang pinipili mong isabuhay ang pangakong ito, na pagtatanto mong hindi ka nag-iisa sa laban na ito, libo-libong tao ang kumakapit sa parehong pangako at ang kanilang sama-samang pananampalataya ay nagpapalakas ng iyong sariling pananalig. At dito magsisimula ang isang mas malalim na panawagan, isang pag-aanyaya na hindi na lamang para sa iyo, kundi para sa lahat na kumakapit sa iisang pastol. Ngayon ang sandali na hindi ka na mananatiling tagapakinig lamang. Hindi sapat na marinig mo ang pangako, kailangan mo itong yakapin, ipahayag at isabuhay. Kaya't sa oras na ito, ikaw ay tinatawag, hindi bilang tagamasid, kundi bilang anak ng Diyos na tumatayo sa gitna ng pangako. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito na hindi ka kumilos sa narinig mo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi inilaan upang manatiling letra lamang sa iyong isipan. Ito ay apoy na dapat mong pag-alabin sa iyong puso. Ngayon, ikaw ay tinatawagan upang sumagot sa espiritu na kumakatok sa iyong kaluluwa. Itigil mo muna ang lahat ng ingay sa paligid. Huminga ng malalim, isara ang iyong mga mata at hayaang marinig ng iyong puso ang tinig ng pastol. Siya ang nagsasabi sa iyo ngayon, hindi ka mangangailangan. At sa mismong oras na ito, gawin mong personal ang pangakong iyon. Ilapit mo ang iyong pamilya, ang iyong pinansyal na problema, ang iyong kalusugan, ang iyong mga takot, ilapag mo lahat sa harap ng Diyos. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, ito ang aking takot, ito ang aking kahinaan, ito ang aking kakulangan. Ngunit ngayong araw,
Ipinagkakatiwala ko ito sa iyo at habang sinasabi mo ito, hayaan mong ang bigat sa iyong dibdib ay dahan-dahang gumaan sapagkat may pastol na handang akuin ang lahat ng iyan para sa iyo, ngunit hindi lamang ito tungkol sa iyo. Alalahanin mong libu-libong tao ngayon ang nakikinig at nanonood kasama mo. Hindi ka nag-iisa sa laban. Sa iba't ibang tahanan, sa iba't ibang lungsod at bansa, may mga kapatid na ngayon din ay nakikinig at sumasagot sa parehong panawagan. Lahat kayo ay pinagbubuklod ng iisang tinig, iisang pangako, iisang pastol. Hindi ba't nakamamangha na sa iisang sandali, daan-daang panalangin ang umaakyat sa iisang Diyos? At lahat sila ay pinapakinggan. Kaya't huwag mong isipin na ang tinig mo ay nawawala sa dagat ng mga panalangin. Ang Diyos na tumatawag sa iyo ngayon ay siya ring nakakarinig ng iyong bawat bulong. Kaya't gawin mo itong oras ng simbolikong pag-aalay. Isipin mo ang bagay na higit na nagpapabigat sa iyo. Maaring ito'y utang, sakit o takot para sa iyong mga anak. Ngayon, hawakan mo ito sa iyong puso at ilagay sa kamay ng Diyos. Sabihin mo, Panginoon, ito ang iniaalay ko. Hindi ko na kayang buhatin, kaya't inilalaga ko ito sa iyo. At sa paggawa nito, tatanggapin mo ang kalayaan na matagal mo nang hinahanap. Sapagkat kung ang pastol ay nagsabing hindi ka mangangailangan, ibig sabihin siya ang tatayo sa lugar na hindi mo kayang abutin. Ngayon din, gawin mong pampublikong patotoo ang iyong pananampalataya. Huwag mong hayaang manatili itong lihim sa iyong isipan. Sabihin mo ito, ipahayag mo ito at isulat mo ito. Magkomento ng, ako ay kumakapit sa pangako ng Diyos. Sa simpleng deklarasyong iyon, hindi lamang ikaw ang pinatitibay, kundi pinatitibay mo rin ang iba na nakararanas ng parehong laban. Ang iyong salita ay nagiging gabay sa kapatid na halos sumuko na, at ang kanilang mga salita ay nagiging apoy upang lalo kang maniwala. Kaya't huwag mong hayaang lumipas ang sandaling ito na hindi ka sumali sa kolektibong pananampalataya na kumikilos ngayon. Huwag mong ipagpaliban pa. Ang bukas ay hindi tiyak, ngunit ang ngayon ay hawak mo. At ngayon ang Diyos ay kumakatok sa iyong puso, kaya't huwag mo siyang palampasin. Tumugon ka ngayon at hayaan mong ang pangakong ito ay maging buhay sa iyong sariling kwento. Dahil sa oras na kumilos ka, sa oras na sumagot ka, magsisimula ang isang bagong kabanata, hindi ng kakulangan, kundi ng kasapatan sa piling ng pastol. Isara mo ngayon ang iyong mga mata, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at huminga ng malalim. Ito ang sandali ng panalangin, ang oras ng paglapit sa Diyos na pastol na nagbigay ng pangako na hindi ka mangangailangan. Sama-sama tayong dadalangin, iisa ang tinig, iisa ang pananampalataya, iisa ang pastol na ating kinikilala. At sa pagkakaisa ng ating mga kaluluwa, tayo'y nananalig na ang Diyos ay kikilos sapagkat sinabi niya, kung 2 o 3 ang nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Panginoon, narito kami sa iyong harapan ngayon. Inaamin namin na madalas kaming natatakot, madalas kaming nag-aalinlangan, at madalas naming iniisip na baka iniwan mo na kami. Ngunit ngayong oras, pinanghahawakan namin ang iyong salita. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Kaya't sa ngalan ni Jesus, idinideklara namin ang iyong pangako sa aming buhay. Hindi kami magugutom sa espiritu, hindi kami mawawalan ng lakas, hindi kami mauubusan ng pag-asa, sapagkat ikaw ang pastol na tapat magpakailanman. Amang nasa langit, iniaangat namin sa iyo ang bawat pamilya na ngayon ay nagdurusa sa kakulangan. Ang mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, ang mga anak na natutulog ng gutom, ang mga tahanang walang katiyakan. Panginoon, ikaw ang aming tagapagtustos. Sa ngalan ni Jesus, idinadalangin namin ang pagbubukas ng pintuan ng kabuhayan, ang pagbuhos ng biyaya na hindi magmamaliw. Iniuutos namin ang kasapatan sa bawat hapagkainan, sapagkat ang iyong salita ay totoo, hindi kami mangangailangan. Panginoon, iniaalay din namin ang mga may karamdaman, yaong mga nakaratay sa higaan, yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa hatol ng doktor. Panginoon, hawakan mo ang kanilang mga katawan.
Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, at sa ngalan ni Jesus, idinideklara namin ang kagalingan na nagmumula sa iyong mga sugat. Tulad ng iyong sinabi, sa pamamagitan ng aking mga latay, kayo ay gumaling. Kaya't idinideklara namin ang kalakasan sa halip na panghihina, pag-asa sa halip na pangamba, buhay sa halip na kamatayan. Panginoon, tinataas din namin ang mga pusong sugatan, ang mga nawasak ang tiwala, ang mga iniwan ng mahal sa buhay, ang mga hindi na makakita ng liwanag sa hinaharap. Ibinabalot namin sila sa iyong pangako ng kapayapaan. Hayaan mong maramdaman nila ngayon ang yakap ng iyong presensya na nagsasabing hindi ka nag-iisa. Ako ang iyong pastol at sa akin hindi ka mangangailangan. At ngayon, sama-sama naming idinideklara laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Wala siyang kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng kakulangan, takot, pagkawasak at kalungkutan. Idinideklara namin na sa aming mga tahanan ay may kasapatan, sa aming mga pamilya ay may proteksyon, sa aming mga puso ay may kapayapaan. Ang dugo ni Kristo ang aming kalasag at ang kanyang salita ang aming sandigan. Panginoon, pinupuri ka namin sapagkat hindi kami umaasa sa aming sariling kakayahan. Ang aming tiwala ay buo sa iyo. At ngayon inialay namin ang lahat ng aming kabiguan, lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming pag-aalinlangan sa iyong mga kamay. Alam naming ikaw ay tapat at hindi mo kami pababayaan. At bilang tanda ng aming pananampalataya, aming idinideklara ngayon, ako ay naniniwala, ako ay kumakapit, ako ay hindi mangangailangan sapagkat ang Panginoon ay aking pastol. At lahat ng naririto, lahat ng nakikinig, lahat ng nananalangin ay nagsasabi ng iisang salita ng pananampalataya. Amen. Sa katahimikan pagkatapos ng panalangin, hayaang ang iyong puso ay mapuspos ng katiyakang hindi kailanman magigiba. Ang Diyos ay tapat sa lahat ng kanyang pangako. Ang kanyang salita ay nananatiling buo. Kahit ang mundo ay yumanig, kahit ang mga tao ay magbago, kahit ang mga kalagayan ay lumala. Kung siya ay tapat noon sa mga patriarka, sa mga propeta, sa mga alagad, hindi ba't siya rin ay tapat sa iyo ngayon? Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi nagbabago. Siya ang parehong Diyos kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa katotohanan ito, makakahanap ka ng kapahingahan. Isipin mo ang salita sa Isaias 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manghina ng loob sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Hindi ba't ito'y malinaw na patunay na sa bawat hakbang, hindi ka nag-iisa? Kahit pa ang mga paligid mo ay nagdadala ng takot, ang kamay ng Diyos ang humahawak sa iyo. Walang gabi na masyadong madilim para sa kanyang liwanag at walang laban na masyadong malaki para sa kanyang lakas. Pakinggan din ang Jeremias 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong sa ikabubuti at hindi sa ikapapahamak, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Sa mga oras na hindi mo makita ang direksyon, ito ang gabay mo. Kapag pakiramdam mo ay magulo ang lahat, ito ang paalala na ang Diyos ay may plano at iyon ay mas mataas, mas dakila at mas mabuti kaysa sa anumang plano na kaya mong isipin para sa iyong sarili. Kaya't maaari kang huminga ng maluwag dahil ang kinabukasan mo ay hindi hawak ng takot, kundi hawak ng Diyos na tapat. At huwag kalimutan ang 2 Korinto 1:20, sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, kay Kristo ay oo ang sagot. Ang ibig sabihin nito ay wala ni isa mang salita ng Diyos ang mawawalan ng kabuluhan. Lahat ay may katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't ang bawat pangako ng probisyon, ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kaligtasan, lahat ng iyon ay mayroon kang karapatan na angkinin dahil sa ginawa ni Jesus sa krus. Hindi ka umaasa sa hungkag na salita, umaasa ka sa salita na nagkatawang tao at nag-alay ng buhay para sa iyo. Ngayon, sa gitna ng iyong takot,
Isipin mo ang iyong tahanan na napapalibutan ng kapayapaan ng Diyos. Isipin mo ang iyong mga anak na lumalakad sa ilalim ng proteksyon ng kanyang pangako. Isipin mo ang iyong puso na dati puno ng pangamba, ngayon ay payapa, sapagkat alam mong ang Diyos ang iyong pastol. Ang imaheng ito ay hindi katang-isip. Ito ay paanyaya na maranasan ng katotohanan ng pangako sa bawat araw ng iyong buhay. Kaya't huwag mong hayaan na ang alinlangan ay muling agawin ang iyong tiwala. Oo, darating ang unos. Oo, mararamdaman mo ang bigat ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila nito, may tinig na laging nagsasabi, "Huwag kang matakot. Ako ang iyong pastol." Ito ang haligi ng iyong pag-asa. Ito ang pundasyon ng iyong pananampalataya. At sa pagyakap mo sa pangakong ito, natutuklasan mong hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Sapagkat may isang Diyos na mas higit sa lahat ng bagay at siya ang nagsabing hindi ka mangangailangan, kaya't magpatuloy ka. Kumapit ka, magtiwala ka. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. At sa kanyang tamang oras, makikita mong ang lahat ng kanyang salita ay natupad. At habang hinihintay mo iyon, ang kanyang presensya ang iyong kasapatan. Ngayon ay narating natin ang dulo ng mensaheng ito, ngunit hindi ang dulo ng pangako ng Diyos. Mula sa simula ay malinaw na, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Ito ang haligi ng lahat ng ating napagdaanan. Sa gitna ng iyong kakulangan, sa oras ng iyong takot, sa mga gabi ng iyong pag-iyak, ang Diyos ang pastol na hindi nagkukulang. At ngayon, dala mo ang katiyakang iyon na kahit anong bagyo ang dumating, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung may isa mang bagay na dapat mong tandaan mula sa lahat ng ito, ito ay ito. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi sila nakatali sa damdamin mo. Hindi sila nakadepende sa panahon. Hindi sila naglalaho sa gitna ng kaguluhan. Lahat ng kanyang salita ay oo at amen kay Kristo. Kaya't anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, kakulangan, kalungkutan, sakit o takot, hawakan mong mahigpit ang katotohanang hindi ka mangangailangan, sapagkat may pastol ka na higit sa lahat ng ito. At sa huling pagkakataon, hayaang pumasok sa iyong puso ang mga salitang ito. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka iniwan. Hindi ka kinalimutan, hindi ka pinabayaan. Ang Diyos ay kasama mo. At kung siya ay kasama mo, sino pa ang laban sa iyo? Kaya instead magpatuloy ka sa pananampalataya, magpatuloy ka sa pananalig, at magpatuloy kang kumapit sa pangakong hindi kailanman magigiba. Ngayon, nais kitang anyayahan na maging bahagi ng pamilyang ito ng pananampalataya dito sa ating kanal. Kung nakadama ka ng lakas, ng pag-asa, ng liwanag mula sa mensaheng ito, huwag mong hayaang manatili ito sa iyo lamang. Mag-subscribe ka sa kanal na ito, pindutin ang kampana upang lagi mong marinig ang mga salita ng buhay, at ibahagi ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng pag-asa ngayon. At bago ka umalis, mag-iwan ka ng komento bilang tanda ng iyong pananampalataya. Isulat mo, "Ako ay nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos," sapagkat sa iyong simpleng patutuo, maaari kang maging instrumento upang palakasin ang pananampalataya ng iba. Huwag mong kalimutan, dito, hindi ka nag-iisa. Sa bawat panalangin, sa bawat mensahe, tayo ay nagkakaisa bilang komunidad ng pananampalataya. At sa susunod na video, muling magbubukas ang Diyos ng panibagong pintuan ng kanyang mga pangako, isang revelasyon na magpapatibay ng iyong puso at magbibigay muli ng pag-asa. Kaya't manatili ka sapagkat ang kwento ay hindi pa tapos. Ang pastol ay patuloy na nangunguna at sa kanya tunay ngang hindi ka mangangailangan.